Nagkatensyon sa bus terminal sa Panabo City sa Davao del Norte na magsuntukan ang driver at pasahero nitong Huwebes. Nakuha ng video ang gulo kung saan sunod-sunod na pinagsusuntok ng pasahero ang driver na halos nakahandusay na sa sahig. Agad silang naawat pero rumesbak pa ng suntok ang driver. Nahinto rin kalaunan ang pisikalan ng dalawa. Ayon sa Davao del Norte Police Provincial Office, gusto umano ng pasaherong ipasok sa bus ang dala niyang bisikleta. Pero hindi pumayag ang driver dahil masikip na sa loob dito. Pinag-aaralan naman ng dalawang panig na magsampan ng reklamong physical injury sa isa't isa. Libo-libong pamilya ang naitalang apektado ng bagyong Krising at Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaang magpaabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Nagpapatrol, Arlene Delgado. Naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa. Naka-ready naman tayo. Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pananalasa ng bagyong Krising at Habagat sa ilang bahagi ng bansa. Binisita ng Pangulo ang National Resource Operations Center ng Department of Social Welfare and Development sa Pasay City ngayong Biyernes para kumustahin ang ikinakasang family food packs ng ahensya. Tinatayang nasa 3 milyong food packs ang nakaposisyon ngayon sa 1,000 warehouse ng DSWD sa buong bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mas mabilis na rin ang repacking ng food packs sa kanilang warehouse sa Pasay at Cebu dahil sa mga makabagong makinarya kumpara noon na mano-mano. Tumubok din ang Pangulo na uminom ng tubig ulan mula sa Family Water Filtration Kit ng DSWD. Na mayroong filter na kahit anong klaseng tubig, huwag lang malat. Pero kahit na ipapasa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inamin, dadaan natin sa filter na yun. Sinisimulan na ng DSWD ang pamamahagi ng food packs sa ilang lugar sa Cebu at Negros Occidental na apektado naman ng habagat. So we're also looking at Mindoro, Region 7, Region 6. In fact, doon nga ngayon nararamdaman na nila yung habagat mula nung nakalipas na mga araw. Pero handang-handa rin tayo sa Northern Luzon, sa CAR, sa Cordillera, Region 1 at Region 2. May mga pre-position tayo na family food packs doon. Kulang-kulang almost 300,000 yun nandun sa mga areas na yun. Ayon sa NDRRMC, aabot sa mahigit 7,000 pamilya o halos 24,000 individual ang apektado ng bagyo. Karamihan sa kanila, apektado ng pagbaha sa Western at Central Visayas at Soc-Sargen. Mahigit 100 pamilya rin ang inilikas at nananatili ngayon sa evacuation centers. Kanselado naman ang ilang biyahe sa Pantalan papuntang Visayas at Mindanao dahil sa bagyo. Nadagdagan rin ang mga apektadong domestic flights. Ilang biyahe ng PAL Express at Cebgo ang kinailangan bumalik dahil sa masamang lagay ng panahon, habang kanselado rin ang ilang flights ng Cebu Pacific, Cebgo, PAL Express, Philippine Airlines, Air Swift at Sunlight sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, aabot sa mahigit 7,000 pasahero ang apektado ng bagyo. Abiso ng kaap sa mga apektadong biyahero, direktang makipag-ugnayan sa kanilang airlines para matulungan sa rebooking o refund. Arlene Delgado, ABS-CBN News. Mauugong ngayon ang balita tungkol sa Capital Markets Efficiency Promotion Act o CIMEPA dahilan sa provisyon na nagpapataw ng tax sa interes sa deposito sa mga bangko. Nilinaw naman ng Department of Finance na hindi ito bagong tax at hindi magkakaroon ng 20% buwis ang kabuang deposito sa mga bangko. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Kakasweldo lang ni Myra noong 15 pero kwento niya, laging may kurot sa kanyang puso pag nakikita sa payslip ang buwis na kinakatas sa dapat sanay take-home pay. Kaya mas lalo siyang naalarma nang makita sa social media na bubuwisan na umano ng 20% ang kabuuang deposito niya sa bangko. Siyempre malaking kakulangan yun sa bilang single mom. Tapos ako lang yung nagtatrabaho. Puro college mo kasi yung anak ko.
Pero giit ng Department of Finance, fake news ang mga post na ito. Nilinaw ng ahensya na yung interest lamang na kinikita mula sa perang nakadeposito sa bangko at hindi yung buong halaga ng savings ang karaniwang binubuwisan. Hindi rin ito bagong buwis. Sabi ng DOF, 1998 pa lang ay may 20% tax na ang interest na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko tulad sa checking at savings accounts, alinsunod sa Tax Reform Act. Ang nagbago lang sa ilalim ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CIMEPA na ipinatupad simula noong July 1 ay ginawa na ring 20% ang tax sa interest income mula sa long-term investments tulad ng time deposits na mahigit 5 taon ang maturity na ayon sa pag-aaral ay mas nagagawa ng mga mayayaman. Para sa DOF, Malacanang at sa ilang tax experts, ginagawa nitong mas patas ang sistema. Yung mga lower income, wala naman, they could barely have even money to put in the bank. And yet, if they put their money in the bank, in less than 5 years na nakalagay dyan, tax sila ng 20%. But those who can afford to keep their money for 5 years in the bank, exempted, walang tax yung kanila. Paglilinaw din ng DOF, walang pagbabago sa interest income ng regular savings. Hindi rin naman maaapektuhan ang long-term time deposits na nakalagak pa rin sa bangko o hindi pa nagmamature bago ang effectivity ng batas noong July 1. Ito naging issue to dahil sa mga meme na lumalabas sa social media, maraming iniisip, nabibisan natin yung buong deposito ng mga kababayan. Walang ganun po. Okay. Ito'y matagal na to. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Ayon sa Bank Marketing Association of the Philippines o BMAP, hinihikayat din ng batas ang pag-i-invest sa capital markets gaya ng sa Philippine Stock Exchange o PSE sa pamamagitan ng pagbaba sa stock transaction tax. Kunyari 10,000 pesos worth of bibili ka ng shares sa stock market. Dati, i-charge ka ng 6% or 60 pesos. Ngayon, 1% na lang or 10 pesos. Para yung pinaghirapan nating pera, mas malaki yung kita. Ang problema, ayon sa Ibon Foundation, mas maraming Pilipino ang walang savings na malalagay sa stock market. Kaya para sa grupo, dapat ay mas pagtuunan na lang ng pansin ng gobyerno ang pagbibigay ng tamang sahod, pensyon at social protection sa mga Pinoy. Para naman sa presidente at CEO ng PSE, mas mainam na matuto sa stock market ang mga Pilipino kaysa patuloy na mahumaling sa online sugal. But the bigger challenge now really is that a lot of the, small investors or retail investors or the less privileged people, all their hard-earned money is being wasted in online gambling instead of being channeled to more productive investments. Dagdag ng BMAP, karamihan ng bangko sa bansa ay handang gumabay sa mga consumer pagdating sa mga produktong naglalayong magpalago ng pera. Inaasahang makalilikom ang pamahalaan ng mahigit 25 billion pesos na net revenues sa loob ng 5 taon sa tulong ng CIMEPA. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng bida ng seryeng It's Okay to Not Be Okay matapos ang special screenings nitong Huwebes. Kwento ni Ann, panahon na para magkaroon ng mas malawak na diskusyon sa mental health issues gaya ng mga nasa autism spectrum at may Down syndrome. Sesentro rin sa buhay ng may Down syndrome ang pelikulang niluluto ng actress-producer na si Sylvia Sanchez. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ilang linggo nang abala ang kapamilya actress-producer na si Sylvia Sanchez sa isang pelikulang kanyang niluluto na si sentro sa buhay at kwento ng mga taong may Down syndrome. Bukod sa kwento, espesyal din ang lugar kung saan kasalukuyang kinukunan ng pelikula. Sa Nasipit, Agusan del Norte, ang hometown ni Sylvia at sa Claveria, Misamis Oriental. Target ng Nathan Studios na ipalabas ang pelikula bago matapos ang taon.
Ginulat din ni Carlo Aquino ang mga manonood kagabi sa kanyang papel sa Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Ising ka na, nalilate si Matmat. Gumanap si Carlo bilang si Matmat o si Manong. O may autism spectrum disorder. At syempre, nagpapamahon sila Ann Curtis at Joshua Garcia. Sila lubong ng pagbati ang dalawa mula sa co-stars, mga bisita at executives ng ABS-CBN. Ito sa kanilang pinabala sa pag-arte, mas nais niya na maitawid sa mga manonood ang mensahe ng serye. Magandang mo nga, Finland. Ako, permanente mo siglang tungkol ito, pulunid ba? Yan ang may lawan mo to. Mismo ang executive mula sa CJENM sa South Korea na mabilib sa unang 3 episodes ng Philippine adaptation. Abay sa standing ba? It's very well put, and congrats and kudos to the team who has put this into the film. It's very strong, powerful, and somehow conveys the true meaning of the show. So, John, well done. Thank you for making a very good show. Ethan, hurry! Go there! Brad, yeah, kasama ilang ko sa Dar. Oo, sige. I-update ko, kaya parang labang lang pila. Puso at bagong gadget ang ipakikita mo sa amin. Alibi at mga kapamilya sa mga naghahanap ng gadget na magagamit sa trabaho. Papagay sa inyo itong parang labas sa tablet ng kilalang global tech brand sa kauna ang nalilinya ang trabaho sa pagiging creative. Itong kwanli. 3-in-1 ang bagong tablet na inilunsad ng isang global tech brand. Ang Maypad Pro 12.2. Bukod sa pagiging tablet, pwede rin itong magamit bilang PC at bilang artboard. Sa bundle, may kasama na itong M-Pencil at Live Keyboard. Para level up ang productivity, may libreng software ito na magagamit sa paggawa ng documents, spreadsheets at presentations. Magagamit pa sa pag-multitask dahil pwedeng magbukas ng multiple apps sa screen. Sa may hilig mag-notes, pwedeng gamitin na sulatan ang tablet lalo't may AI handwriting enhancement feature na ito. 2.8K ang resolution ng 12.2-inch OLED Full View display nito with 144Hz high refresh rate. Paper matte din ang display. May anti-glare at anti-reflection para hindi masakit sa mata habang ginagamit. Bukod sa traditional office works, magagamit din ang tablet ng mga creative at artsy user. May easy-to-use painting app ito. Pwedeng gamitin pang frame animation. Meron pang 3D oil painting brush na nakakapagbigay ng realistic texture sa gawa. Buong araw man gamitin, hindi problema ang battery. Dahil in 55 minutes, kayang ma-full charge ang 10,100 mAh battery nito. Abangan ang iba pang trends at mga latest sa technology na ipakikita ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago. Susunod, singil sa kuryente kaya pang ibaba ayon sa paalis at papasok na pinuno ng Energy Regulatory Commission. Maris Racal, umaasang may 2 season ang matagumpay na seryeng Incognito. Abangan ng iba pang mga balita sa pagbabalik ng